So yun mga parts, magpapalit ako ng center spring 1,000 yung dati ko. Nagamit ako nito Sun na 1.2. Yan, tapos magka clutch spring tayo mga parts ng 1,000 RPM. Bakit pa nagpapalit? Wala bumibigat ako parang nakukulangan siya ng hatak ba, yung arangkada ba. Kasi pag daily use, mas kailangan ko ng additional arangkada. Yun lang, ipapalit. Pero titignan ko ano magiging epekto nito. Kabaklas na, yan. Pero sa torque drive lang naman, kasi kalilinis ko pa lang naman yan. Malinis pa yung panggilid ko, no? So ayun, update. So ayun mga parts, na palitan ko na siya. Bali 1.2 setter spring, 1,000 na clutch spring. Tapos asahan natin na magiging medyo maangil siya ng bahagya mga parts, no? Napansin ko dito, hindi na ganun kapagpag yung belt. Pagpag ba? Hindi na, no? Bagay kasi medyo tumigas yung center spring natin yun. Tapos kung medyo maangil siya, titimplahan ko na lang siya ng bola. Ayun, so subukan ko muna siya patakbuhin ng mga 1 linggo, ilang araw bago timplahan ng bola. Bagay, ganun naman ako pag nagtotono talaga ng panggilid, no? Pag naramdaman ko bumibigat ako, either nagbabawas ako ng bola or nagdadagdag ako ng RPM ng mga spring. Yan, depende talaga sa preference At nagkaroon pala ako ng problema sa sa clutch spring. Hindi siya sukat sa standard size niya yun. Ayun, papakita ko sa inyo kung saan naging problema sa clutch spring yun. At buti na lang napalitan ko siya ng dati kong clutch spring na 1,000 RPM din dati kong ginamit yun, na Sun Racing din. So yun, papakita ko sa inyo mga parts kung saan nagkaroon ng problema pala yun. So ayun mga parts, sablay itong nabili kong clutch spring na NCY na nakalagay naman dito pang Mio NMAX. Yan, pang click 125. Yan, Mio Aerox. Itong 1,000 RPM na NCY, sablay siya kasi maiksi siya. Buti na lang nakita ko yung isang 1,000 RPM ko na ito nga to, pang pang Mio Soul Eye na 1,000. Alam ko pwede ito pang NMAX na 1,000 RPM. Yun, ito yung stock na nakalagay sa akin. So magkaiba sila ng sukat. Pakita ko sa inyo yung pagkakaiba. Nakita ko yung Sun Racing ko na dati kong naka-install. Kala ko kasi nawala Ito yung stock. Ito yung NCY. Hindi ko lang kung saan nagka-problema. Sa seller siguro, no? Pero okay lang. Hindi naman siya kasing mahal ng Sun Racing. Yan mga parts. Ito yung sa NCY. Ito yung stock. Yan. Pero pag unang tingin nyo halos magkasing laki, pero mas mahaba ito yung stock. Pag sasalpak mo na, hindi makasampa itong mahabang ito, hindi siya umabot. Pero pag tinitingnan yung ganyan, kala nyo parehas na parehas. Yan, tigas pa naman ito. Yung ba't hindi siya sumasampa o hindi makapasok tong hook na to, itong part na to. Yan, itong part na to hindi sumasampa. Samantalang itong stock, swak na swak. Tapos yung pinalit kong Sun Racing na 1,000, saktong sakto. Sablay nga lang dito yung bakit. Pero yan, nakabit ko na.
At tatry ko lang din kung sasampa siya kasi medyo tumigas yung tawag dun, yung center spring. Asahan natin medyo magiging maungol siya ng bahagya. Tapos pag medyo maungol siya ng bahagya, titimplahan ko na lang ng bola. Tapos lalagyan ko na lang ng marking. Dati na kasi may marking yan eh. Mapapansin nyo sa taas. Yan. Yan yung mga marking ko. Yung guhit pa ganun. Yan. Para malaman ko kung sumasampa siya. Ano, sumasampa lang naman pag nag-iisandaan na ang mahigit yung takbo ko. Yan. Yan, okay na siguro yan, no? Yan dito. Tapos sa sunod na bukas ko, try ko mga update para makita natin kung mabura yan. Hindi naman kasi mga parts ano yan eh. Talagang sa center stand mo, i-center stand mo tapos ibibirahin mo para mapasampayan. Hindi yun eh. Iba pa rin kasi yung may lodo yung sinasampahan talaga, yung tumatakbo ka. Kaysa naka-center stand lang tapos bibiritin mo. So ayun, update na lang. Ganyan na muna setup ko ngayon. Ayan. Ayun mga parts, good day. Muli nagbabalik. At sa video ko nga ay napagpalit ako ng 1,200 na center spring pala. Tapos 1,000 na clutch spring na sun racing. At sumablay ako doon sa NCY na inaakala kong saktong-sakto. Pero hindi pala. Ika, nangyayari talaga sa panahon yun eh, no? Minsan eh, ikala mo okay kahit yung nasa description eh, nakalagay naman na pang NMAX o pang Aerox eh, no? Pero parang hindi. Pero ayun nga, okay naman. Bago kasi yun eh, hinahanap ko yung dati kong ang clutch spring. Alam ko kasi naitabig ko eh. Tapos hindi ko mahanap. Tapos yung time na nagkaroon na ng problema, yun. May bigla ako nahanap. Ang galing. So sa pagkakaroon ng 1,200 RPM na center spring at 1,000 na clutch spring, based lang sa aking nadadama, no? Parang wala naman masyadong nagbago mga parts niya. Wala siyang masyadong nagbago. Ano lang siya, parang kung sa 1,000 nakakarapot na RPM lang naman din yung ano nadagdag. So pwede pa ako mag-aan ng bola nito. Sa ano lang pakiramdam ko. Pero sa ngayon okay muna yung bolang nakasalpak sa akin, 66G, para sigurado hindi masyadong ma-RPM. Halos ka na din naman. Nagkaroon lang ng delay kasi naka 1,000 na clutch spring nga tayo. Pero okay naman sa pakiramdam, no? At napan-checking pala sa motor ko at napansin ako. Pag once na pinapatay ko na siya, may naririnig akong parang nag-i-slide na goma. Parang papunta siya ng sipol. Yung parang sisipol siya. Yung napansin ko. Ang duda ko, yung ano, yung water pump oil seal. Kasi matagal na rin eh, ito no, 84, mag-85 na tinakbo nito eh. Yung iba nga, wala pang ano, 50k yung tinakbo eh. Tumatagas na yung oil seal nila sa water pump. Pero sa akin, ito, may indikasyon na. Pag pinabayaan ko to, magtuloy-tuloy na. Pero masakit pala sa bulsa mga parts yung ano, yung original na oil seal. Around 600, 500 to 600 ang presyuhan, original. Kung bibili naman ng repair kit, medyo mahal talaga. Kasi yung impeller, around 600. Yung impeller yung pinaka-LC niya. So, baka mapalitan ko lang yung bearing saka yung oil seal. Siguro as long na wala pa naman damage yung impeller, yun muna ang gagamitin ko. Wala eh, kapos eh. Tapos kung bibili ka naman ng isang assembly, sayang naman yung assembly ng water pump mo, di ba? Sayang naman yun. Eh mukhang wala naman nabibiling repair kit pag sa Yamaha eh. Ang napapansin ko, mga ano lang, aftermarket lang, isang set, mga ganon.
Iba nga, di pa nga original eh. So doon tayo sa original, at least original na oil seal, panalo na yun. Kasi yun naman kasi ang iniiwasan doon eh. Tapos sabayan ko na rin ng yung bearing. Kahit wala pang problema yung bearing, palitan ko na rin kasi magbabaklas pa eh. At medyo, yun nga, kinapos tayo. Gamit tayo ng spay later ng ng Shopee. Yun muna ang ano ko. Ewan ko lang Siyempre, saan ba ako order nun? Sa trusted lang ako na online kay JRRM Moto Parts yan. Doon lang naman ako nabili, maski nung dati pa eh. At tiwala naman ako sa parts nilang genuine yun kasi yun nga, nasubukan ko na yung mga genuine nila. Balik tayo sa setup ng CVT ko. Wala, parang ano lang. Unting-unting RPM lang yung nadagdag talaga. Tapos nagkaroon ng bahagyang delay, yun lang. Pero yung lalakas, ewan ko lang, hindi ko pa naman binipilit. Saka ayaw ko masyadong ipilit kayo kasi baka biglang tumagas yung ano ko eh. Yung sa water pump oil seal, baka biglang maghalo yung balat sa tinalupan. Ganda rin pala to. Kala ko naman napakaangil lang 1.2 na RPM na center spring. Hindi naman pala. Sakto lang para sa hindi kargado. Yan. Ewan ko lang pag mga 1.5 hindi ko pa naman natatry. Okay din naman yung 1,000. Kaso lang, yun nga pag sa tumatagal, nagiging malata yung yung center spring. Yung bakit? Pero saktong angil lang talaga siya. Hindi siya yung tipong papaangil ka na sobra-sobra. Yan Subukan natin. Kung makakaisandaan din. Ayos din pala eh. Wala siyang drop RPM. Hindi siya nagda-drop. Tuloy-tuloy yung niya. Yung basta. Okay din. Okay din tong setup na to. So panatiliin ko muna kung anong may timpla akong bola ngayon. 66G na fly ball. Okay muna siguro sa ngayon yun. Ewan ko lang pag may angkas. Kasi wala akong angkas ngayon eh. Angil na angil yung scooter niya. Kaya ako nang gano'n yung angil na angil. Maganda yung saktong angilan talaga pag nagsiset-up ka ng CVT mo para hindi naman masyadong hirap yung makina mo. Mas maganda kasi mga parts sa pag-set-up ng CVT. Pinapakiramdaman nyo yung ungol ng makina, hindi yung ungol ng tawag ng pipe nyo. Kasi yung iba, puro ungol eh. Dahil sa mga mga naka-open pipe, puro ungol yung setup nila. So, ayun lang mga parts siguro ng mga parts hindi ko na masyadong pahabain tong video na to. Basta maganda siya, hindi siya nag-drop RPM. Yung tipong kala mo may kasamang slide. Kasi nangyayari yan minsan birit na birit ka na. Tapos hindi kumakagat. Birit na birit, pero nandiyan lang naman. Galit na yung makina. Tapos ang lapit mo lang. Kasi simple pa lang, wala pang half throttle, di ba? Lang yan eh. Talaga pag set ng CVT, hindi nang basta-basta talaga eh. Kailangan inaalam nyo rin yung yung power band, yung hindi ka lalagpas sa power band ng scooter mo o ng motor mo. So ayun lang siguro for the mga parts, at least okay to. 1,000 center spring, tapos ay 1,200 na center spring, 1,000 na clutch spring. May saktong delay lang ng bahagyan, hindi naman sobrang delay, sobrang tigas. Kaya sige for the mga parts, salamat. Parang lumakas din pala yung sipat nito. Lumakas din yung sibat niya.
mga stings, sibat.